Please be advised that the views and opinions of the host and guests do not reflect those of the station, the management, and its network. The information provided in the show does not and is not intended to constitute legal advice. Instead, all information and content in the show are for general informational purposes only. No viewer should act or refrain from acting on the basis of information provided in the show without first seeking legal advice from a proper counsel. No attorney-client relationship is created or intended to be created with the audience of the show. Magandang araw po mga kauntahan. Ito po ang inyong anak ng araw. Session na po. Sun-kissed po ang peg natin today. Yes. Welcome po to another episode of People's Court. Kamusta po kayong lahat sa ikalawang linggo ng Pebrero na pangalawang buwan ng 2023 at sa ika-59 episode ng People's Court. Sana po ay safe kayong lahat kung saan man kayo naroroon. It's me again, Attorney Al Jumrani, together with my one and only People's Court partner, Judge Jing Oyenko Nolasco. Hi, Judge Jing. Hello, Attorney Al, at hello po sa inyo mga kahuntahan. Ako po muli si Jing Oyenko Nolasco, isang dating hukom. Tama po ang sinabi ng ating sun-kissed na si Attorney Al, na ang bilis talaga ng panahon. Now, it reminds me again, Attorney Al, of our favorite line from the Gloria Estefan song na hindi ko matandaan yung title. Ano ba title nun? Ano ba? Can't Get Away From You ba yun? Can't Get Enough? Basta yung nakalagay doon. Pero matagal na nating hindi na-mention at kinakanta. Basta yung linya doon yung time flies when you're having fun. Diba? Hindi ko na kinanta para hindi, agad baka pansira agad naman natin. But anyway, talaga naman, no, time really does fly fast because you were having fun dito sa People's Court. Imagine, no, episode 59 na tayo and next episode natin, parang senior citizen na kasi 60th episode na natin. And of course, we wouldn't have been able to reach this far without your support, our dear kahuntahans. Kaya maraming salamat po sa inyong lahat. That's so true, Judge Jing. At syempre pa, our utmost gratitude to GNN for giving us this opportunity to serve the public through proper legal information dissemination. Salamat po sa tiwala sa amin ni Judge Jing. We are truly hoping and praying na mas lumakas, tumatag at tumagal pa ang People's Court para marami pa tayong madiscuss ng mga relevant at interesting legal topics. Nang sa gayon, ma-empower natin ang mga kauntahan through proper legal information. Di ba, Judge Jing? Correct ka dyan, Attorney Al. And speaking of legal topics, napakaganda, timely, and informative ng ating most recent topic on the new income tax rates with our special guest na si Attorney Zaini or Zaini ba? Zaini Apostol. Ang galing at simple niya mag-discuss, di ba, no? Attorney Al at mga kahuntahan. I'm sure, Attorney Al, that as her former law professor, lalo ka naging proud kay Attorney Zain while you were listening to her discuss about the income tax rates. Tama ba? Nako, sure. Yes, Judge, no? I was and I'm still very proud. In fact, mas naging proud pa ako. No? Diba? Kasi nga nagtuturo na rin kasi siya, di ba? Nice. So yun. So I'm sure na maraming na-enlighten at na-enlighten sa paliwanag at discussion niya about the new income tax rates. Kaya mga kauntahan, magbalik tanaw tayo sa mga natatanging portions ng episode na yon with Attorney Zaini. Roll VTR. So, binago nila yung train law to make the law simpler and efficient. Kasi kung maaalala natin, yung National Internal Revenue Code, which is effective January 1, 1998, matagal na siya compared, hindi siya na-amend from 1998 hanggang 2018. So, yung income, yung amount ng income subject to tax doon is outdated na. Thank you to our production team for the highlights video. At syempre, maraming salamat ulit kay Attorney Zaini Apostol for gracing our show and giving a simple but clear discussion on the new income tax rates. So, Attorney Al, anong pinakatumatak sa'yo doon sa discussion natin with Attorney Zaini tungkol sa income tax rates? Yes, thank you, Judge. Yung sa akin is yung confirmation ni Attorney Zaini na with the new income tax rates, mas lalaki na ang take-home pay natin dahil sa pagbaba ng personal income tax rates. Specifically, una, if the annual income is up to 250,000, 0% or tax exempt pa rin. If over 250,000 and up to 450,000,
400,000 pesos, 15%, over 400,000 pesos up to 800,000 pesos, 20%, kung over 800,000 naman up to 2 million, 25% ang income tax rate, pero kung over 2 million up to 8 million, 30%. Yung nga lang, yung mga kumikita ng over 8 million, maintain pa rin ang 35%. Kaya actually, it seems na generally, mas beneficial ito sa ating mga taxpayers. What about you, Judge Jing? Thank you, Attorney Al, for that. And I agree na mas beneficial talaga ito sa ating mga taxpayers. Now, yung sa akin naman is a reminder to all our kahuntahans regarding sa kung sino nga bang dapat magbayad ng income tax sa Pilipinas. Now, tandaan po natin na para sa ating mga resident citizens, obligado po tayo magbayad ng income tax para sa lahat ng compensation income na nakukuha natin from all sources. So for example, tayo po ay virtual assistants na binabayaran in dollars sa isang foreign company, then you still have to pay income tax for such compensation income. But note po na ating mga OFWs are exempt from income tax for their wage or income arising out of his or her overseas employment. This is due to the principle of tax reciprocity. Dahil po ang ating mga OFWs ay tinatax na sa bansa kung saan sila nagtatrabaho, hindi na sila subject sa income tax dito sa Pilipinas. The same way na isang expat or AFAM, yun talaga yung tamang meaning ng AFAM a foreigner assigned in Manila. Is taxed here, so is no longer taxed in his or her home country. Kasi po, kasama rin sa dapat magbayad ng income tax dito sa Pilipinas, ang lahat ng resident aliens and non-resident citizens with respect to compensation income from within the Philippines. Ayan. Thank you for that, our tax guru, Nako. Judge Jing. Hindi po. Ayan. Para-pares tayo mga ano pa ba? We navigate the maze of tax, Yes, no? And yung nga, sabi nga natin before, the only thing constant in life is death and taxes. Yes. Kaya yan. Sana, so mga kauntahan, sana napanood nyo ang previous episode natin na yan on the new income tax rates. Lalo na at malapit na naman ang deadline sa pagpa-file ng annual ITR or income tax return. Pero kung hindi nyo po napanood or di kaya naman ay gusto nyong balikan at reviewin, available po sa ating YouTube channel at Facebook page ang episode na yon at lahat ng ating mga past episodes. Hanapin nyo lang po ang GNN People's Court sa Facebook and YouTube at lalabas na ang Facebook page and YouTube channel namin. Please like, share, follow, and subscribe po sa aming channel at page para po sa wider legal information dissemination. But if you want to watch the show real-time at sa malaking screen, you can watch People's Court on TV tuwing Webes po ng 7 p.m. sa Golden Nation Network or GNN. Now, may reruns din po ang People's Court sa GNN buong linggo after ng premiere airing nito kada Webes po. Mapapanood niyo po ang GNN sa GSAT Direct TV Channel 1, pati na rin po sa Sky Cable Channel 73 at sa iba pang cable providers natin. But wait, there's more. Mapapanood din po ang GNN, pati po sa UHF Channel 47. Ayan. So ano po ba ang cable provider nyo, mga kauntahan? For as long as carried po ng cable provider nyo ang GNN at real-time ang airing ng programs nito, lalo na ang People's Court, then ox na kayo. Pero kung ang cable provider nyo po ay hindi pa dinadala ang GNN or di kaya naman ay wala kayong cable pero nag-iisip na magka-cable or baka gusto nyo magpalit ng cable provider, why not? Then we highly recommend na kumuha kayo ng GSAT. Napakadali lang po kumuha ng GSAT as what you can see from what is being flashed on your screen right now. For more information and installation, please visit www.gsat.asia o di kaya ay bisitahin ninyo ang FB page na at GSAT Direct TV. Yun. And with that, Attorney Al, pwede na tayong mag-special shout-out sa ilan nating mga kahuntahan. Yes. So mauna na ako, ha? Sige, Judge. Mga special greeting and shout-out natin ay una kay Judge Marivic Umali, no? Na retired judge ng RTC Manila. Yes. Actually, nag-message siya sa akin last week via Messenger. At sabi niya na napanood niya ang rerun ng People's Court, no? Nung one Saturday morning at 7 a.m. habang nagcha-channel surfing siya. Wow. So nagulat siya na nandoon, nakita niya. So nag-message siya agad and she was very excited. So hi again, Judge Marivic, at sana po ay patuloy niyong panoorin ng People's Court. We also hope that you will grace our show as a special guest in a future episode. Wow! Ayan. Hello po, Judge Marivic. No, Siyempre, hindi niya maalala, pero nag-appear ako sa kanya isang talaga? beses. So, nung bago pa ako lawyer. Oh, wow. At isa siya sa mga
napagalitan ako. Parang ganyan. Bakit ka napagalitan? Hindi ko rin maalala. Kasi mga ganyan napapagalitan ako, hindi ko na inaalala yung mga yan. Diba? Those are memories na binabaon natin sa limot. Joke lang. Hindi, kasi syempre pagbago ka, syempre sa procedure talaga eh. No? So I think ang doon, parang hindi ako prepared doon sa document or something, parang ganyan. Okay. Ayun, anyway, naku, we are looking forward no na maging guest ka namin. It is an honor po na pinanood nyo ang People's Court, no. Yung next special shoutout naman natin, Judge, no, ay special request din po ito talaga ng isa nating masugid na kauntahan na si Sir Dennis Basilan na nag-request na batiin natin ang mga taga-barangay Pisa, Nakar, Quezon. Yes. May special request din si Sir Dennis na batiin din natin ang butihing mayor ng Nakar, Quezon na si Mayor Eliseo Ruzol. Sabi ni Sir Dennis na magaling daw magpalakad ng bayan si Mayor Eliseo. Mabuhay po kayo at sana all. Diba? Tama. Hello po Sir Dennis, Mayor Eliseo at sa lahat po ng mga taga-barangay Pisa, Nakar, Quezon. With God's grace, baka magkaroon po ng caravan or remote taping ang People's Court at sa lugar nyo gawin. Di ba? Hari nawa. Yes. Sana nga, no, Judge Jing. Okay, sana yun na mag-taping tayo in front of a live audience at hindi lang basta sa studio, kundi sa ibang venue. That will surely be great, no? Kaya paging GNN, baka naman. Diba? Who knows? Na baka nga may LGU na mag-invite sa atin for that remote taping, di ba? Maganda sana yon. Kasi pwede na rin natin maging outreach day yon. Pwede tayo mag-free legal aid for one day, especially if we can get volunteer lawyers and law students. Sana, knock on wood. Wait lang, saan bang kahoy dito? Sa ilalim ata nito. Ayan. Knock on wood. Ayan. In the meantime, mag-personal shoutout na tayo, Judge Jing. Mauna ka na since hindi ko naman na birthday. Hindi mo na birth month. Yes. Okay, sige. Binabati ko ang pinsan kong nagbabakasyon ngayon from Canada na si Edwin Gallegos. Now, nag-greet ko na siya dati. Especially since napakasipag din ni Edwin na mag-share ng episodes natin sa Facebook. Pero since he's here for a vacation, it's proper to greet him again. So, hi Edwin. Hope you enjoy your quick vacation. Now, pati na rin yung tita ko na nagbakasyon din from Canada pero bumalik na doon ulit, si Tita Telly. Hi po, Tita Telly. Ito si Tita Telly, masipag nag-share ng mga episodes natin eh. We miss you na and we really enjoyed our time together and we are looking forward to your next vacation po. Now, ang last greeting ko, Attorney Al, ay para po sa mag-asawang Enrico at Nilda ng Biyaheng Taiwan. May Facebook page sila, Biyaheng Taiwan. They arranged for our transpo to and from the airport. Tapos pati yung tours namin outside Taipei for 2 days. Napakabait nitong mag-asawang ito. Kaya maraming salamat sa inyo at sa susunod ulit na pagbabalik namin sa Taipei. At mga kauntahan, kung kayo po'y pupunta doon, pwede po kayo magpatulong sa kanila, sa mag-asawang Nilda at Enrico through their Facebook page po na Biyaheng Taiwan. Yun. Ikaw naman, Attorney Al. Ayun, so hello po muna kina Tita Telly and Edwin at sa mag-asawang sina Enrico at Nilda ng Biyaheng Taiwan, no, sa inyong pag-asikaso sa biyahe ni na Judge and family sa Taiwan. Ayan, baka meron pa ibang biyahe dyan na pwede yung i-arrange para kay Judge. No? Ayan, so speaking of biyahe, bumiyahe at nagbakasyon din ako, Judge, sa Balabac, Palawan. Hindi halata. Hindi halata. Kaya eto, Sunbird. Sun-kissed. Sun-kissed, ayan. Mas maganda pakinggan yung Sun-kissed, di ba? Ay, wala, actually, may hinalikan ko talaga yung buhangin doon. Alam mo ba, Judge, na GSAT country ang Palawan? Oh, wow, talaga. Yes. Pagkababa pa lang namin ng airport. Pinagkaguluhan ka na. Hindi naman. Hindi, yung gano'n ka. Wala naman. Wala. Hindi ko, not in my wildest dreams. So, malay mo, next time, nakaganon na grabe sila. Naman. Hindi naman lang mo, ikaw yun na nauna. So, meron ka, sa akin, tarp, no? Tapos ako din, gagawin ko rin sa'yo. Ikaw lang magagano. Magsusuportahan tayo. Paano tayo naglolokohan dyan? Anyway. So pagbaba pala namin sa airport, as in talaga pagtingin ko sa mga bahay, I mean, I don't usually look at houses besides, alam mo yun. Pero kasi talaga napaka-prominent ng mga green satellites. Oh, wow. Kasi kaya talaga na-catch yung attention ko, no? So from the airport all the way to the town proper of Puerto Princesa, and then during our trip to Balabac, no, from Puerto Princesa to Nara hanggang Buliluyan, talaga naka-GSAT ang mga Palawenyo. Talaga? Kaya galing. yes, nakakatuwa talaga. Nakakaya naman bumaba doon tapos magtanong
nagtatanong, kilala niyo ako? Joke lang. Parang kasi Badiday, di ba? Bakit? Napapanood niyo ba ako? Yung sa show niya dati, kada may ano siya, tatanungin niya, kilala niyo ba ako? Ay, kaya may gano'n? May gano'n siyang... Kasi di ba may show nga siya, Eye to Eye. Eye to Eye ba yun? Yes, Eye to Eye. Yun, yung may public service pag may nawawalang bata. Yes. Ngayon, tapos tatanungin niya, kilala mo ba ako? Gano'n. Kasi yung impeg mo. Ayun. So, hindi ako gano'n. Pero syempre natutuwa ako kasi yun nga, hopefully, no, mapanood din tayo at napapanood nga tayo. So, speaking of which, no, I'd like to say thank you for choosing GSAT. Kaya dahil dyan, gusto ko batiin ang mga taga Palawan, lalo na Sina. Pasensya na, Judge, medyo marami to. Okay lang, go. Ayan, sige. So, Sir Jai Sunyo, at ng ATX Travel and Tours, kay Kuya Jeremy and Ate Rachel, ang mga best travel and tour operator sa Palawan. Wow. No? Yes. Kaya kung kung meron kayong plano na magbakasyon sa Palawan, kahit hindi sa Balabac, let's say El Nido, San Vicente, Coron, they can arrange for that. At kung hindi man sila personally, ibabato lang nila sa mga affiliates nila. Yun ang maganda sa mga tour operators sa Palawan kasi because they are organized. No? At saka talagang they work together at hindi sila nagko-compete. No? Walang agawan ng bankero, walang agawan ng mga turista. Tulungan. Ayan. Correct, tulungan. And also, I'd like to say hi sa kapitan ng aming bangka na sina Eugene at Alejandro. Ayan. Kasama ng kanilang crew na sina Kanoy at Jomar na nagpapatintero doon sa Katig para mag-balance lang yung bangka. Ayan. Tapos also, maraming salamat sa safe travel. Maraming salamat sa inyo for our safe travel kahit medyo malaki at delikado yung alon. And shout out din kay Sir Johnny Diaz. Ayan. So Sir Johnny, I hope you're watching. Sabi mo nga, 'di ba, abangan mo 'to. So siya ang may-ari ng JD Lodge kung saan kami nagstay at si Sir Johnny Diaz ang exclusive distributor ng GSAT Cable TV sa Balabac, Palawan. Wow. 'Di ba? Ayun, so napapanood daw niya tayo. Ayan, paminsan sa Channel 1. Ayan. At kahit daw walang load, ayun, yung GSAT niya, lumalabas pa rin yung Channel 1 kasi, kaya napapanood tayo. That's good. Yeah. So, thank you for your lodge and komportable ang stay namin doon. And hello din kay Ate Lori na inasikaso din kami sa JD Lodge. Sa mga kasama namin sa tour, no, na para kaming International Committee of 6. Bakit? Ando si Alexis mula sa France, Hassam mula Palestine, ang newly engaged couple na sina Raymart and Crystal ng Las Piñas, ako na from General Trias Cavite, at saka si Donnie from West Rembo, Makati. International Committee of 6. United Colors of Benetton. Yes, correct. Diba? Pero pagkatapos nun, isa na lang ang color, black. Pare-pareho na kayo. Ayun. Anyway, thank you. Lastly, I'd like to say thank you kay Donnie. Thank you not just for the photos at videos, at syempre thank you for being my guardian angel. Kasi yung delikado na tagang tinitingnan niya ako, nandun pa ako. No? Baka kasi di ba nahulog na ako sa bangka. Joke lang. So, ayun. So, thank you very much for a wonderful birthday Balabac adventure. Diba? And looking forward to more adventures. Diba? Kaya sama ko next time. Yes, sama ka ha. Tapos ikaw napipicturean namin lagi. Nako, ewan. Pero hello po sa lahat po ng mga binati ni Attorney Al, lalo na sa Palawan, sa mga taga Palawan po, na sabi nga ni Attorney Al ay GSAT country. Now, I really hope to be able to return there sa Puerto Princesa at saka sa El Nido. Now, Attorney Al, we are now ready for our topic reveal. Yes, Judge. Actually, related siya sa napag-usapan natin kanina about our outreach day and providing free legal assistance or aid na talaga namang magandang gawin, lalo na sa panahon ngayon na kulang pa rin ang access ng mga tao sa proper legal assistance and aid. Oo nga, Attorney Al. Nakakalungkot actually yung kakulangan ng proper legal assistance para sa mga nangangailangan. Tayo naman kasi dito sa show, limitado ang pwede nating gawin. And that is to provide legal information. We cannot even provide legal advice, more so legal assistance. Except na nga lang, ang limited na legal consultation pagka natuloy yung ating yung outreach day natin in the future. Still, we are grateful talaga to our colleagues in the legal profession who are able to provide free legal aid to those who need it. At yan ang pag-uusapan natin today, Attorney Al, at mga kahuntahan, legal aid, specifically the handling of a legal aid case. That's right, Judge Jing, and we are fortunate to have as our special guest a skilled and brilliant lawyer who regularly does legal aid. Truly commendable. Super agree ako dyan, Attorney Al. Kaya mga kahuntahan, abangan nyo po ang further discussion natin about legal aid. Mamaya po yan sa ating second and third segments with our special guest.
But aside from that, abangan nyo rin po ang pagsagot namin ni Attorney Al sa ating featured questions for today sa ating second segment na Legally Speaking. Yan po ay sa pagbabalik ng People's Court. The information provided in this show does not and is not intended to constitute legal advice. Instead, all information and content in this show are for general informational purposes only. No viewer should act or refrain from acting on the basis of information provided in this show without first seeking legal advice from a proper counsel. No attorney-client relationship is created or intended to be created with the audience of the show. Welcome back to People's Court and to our Legally Speaking segment. Thanks for staying, mga kauntahan. Ako po muli si Attorney Al Jumrani at kasama pa rin natin ang natatanging si Judge G. Oyenko Nolasco. Hi, Judge. Hi, Attorney Al. And hello again, mga kahuntahan. We are now in our second segment, Legally Speaking, kung saan i-discuss natin muna ang dalawang featured questions natin. At pagkatapos po noon, magbibigay tayo ng konting overview about our featured topic for today on legal aid. Now, simulan na natin ang discussion, Attorney Al. First question, please. Wow! Mukhang handa-handa na talaga si Judge, no? Diba? Confident. At saka, ano ngayon, no? It's a wonderful change kasi at least ikaw naman ang nauna. Oo, ako na. Ayan, no? Sige. So here is your question, Judge Jing. Yung question actually is a series of questions. Okay. And it comes from our kauntahan na itatago na lang natin sa alias na Lina. Ang summary ng concern niya ay, paano raw kaya ang suporta sa isang bata na hindi naman nakasunod ang apelyido sa tatay at hindi kasal ang magulang? Dati silang magka-live-in nung ama nung mga anak niya. Sabi ni Lina, nung nanganak daw siya sa pangalawang anak nila, iniwan na siya nung tatay. Wow. At ayaw magbigay ng sustento nung ama kasi nga raw, hindi naman naka-apelyido sa kanya yung bata. Grabe, no? Now, thanks, Attorney Al, for reading the question at maraming salamat din, Ma'am Lina, sa mga tanong mo. Actually, Attorney Al, tinanong natin si Ma'am Lina kung may proof ba siya na yung lalaki nga ang ama ng mga anak niya. Kasi nga itong tatay, apparently parang dinideny pa at ayaw magbigay ng suporta kasi hindi nga daw nakapilido sa kanya. Unfortunately daw, ni pictures wala sila. Yun. Kaya ang sabi nga natin kay Ma'am Lina, ang pinaka kasi sa ngayon, no, yun yung parang mahirap i-deny, di ba? Pagka nagpa-DNA testing. Correct. Kasi yun yung parang pinaka-competent proof ng paternity and filiation ng mga anak niya dun sa tatay nila. Yun nga lang, medyo mahal itong DNA testing natin. So it's easier said than done, especially if walang funds. Although may mga nag-o-offer ng private DNA testing, nung tinignan at ni-research natin, ang presyuhan niya nasa 9,500 pesos to 27,500 pesos. Yun ang range nun, ha? Yan ay according sa June 8, 2022 article. So recent lang. That appeared in the website Medical Trends Now. So yung 27,500 yung pagkagagamitin mo na sa korte. Parang ganyan. So kung yun ay hindi afford ni Ma'am Lina, ang ano natin, practical advice natin sa kanya, or practical nating masasabi doon, ay pwede naman pumunta na si Ma'am Lina sa Public Attorney's Office or sa IBP Local Chapter or di kaya sa law clinic na isang law school na malapit sa kanya para magpa-assist sa concern niyang ito. Baka kasi naman, pwedeng magpadala muna ng demand letter through the assistance nga of a lawyer, no? Either from the PAW, the IBP, or the law clinic of a law school, magpadala ng demand letter dun sa ama. And then, take it from there na lang. Tama, Judge, no? Again, sabi mo nga, ang practical at saka maybe most immediate, no, na solution para dyan ay pumunta na nga doon at baka pag napadalhan ng demand letter, baka naman matauhan itong ama pagka naka-receive nga ng demand letter at kusang loob ng kilalanin ang dalawang anak niya kay Lina. Ang hindi pala natin na itanong, Judge, at na-clarify kay Ma'am Lina is kung sino ang kamukhaan ng mga anak niya. Baka naman kasi
parang pinagbiyak na sapatos ang ama at ang mga anak nila, diba? At walang kaduda-dudang siya ang tatay by mere physical observation, diba? Oo, ngayon pag nakita agad, pag hinarap mo sa korte, i-deny mo pa eh. Oo, kaya diba pag hinarap mo yung bata, o sige, sino nakikita mo? Para ka nakaharap sa salamin, diba? Dinideny mo na anak mo. Correct. Yung pag nakita mo nga sila, iisa talaga ang hilat siya ng mukha, diba? Sabi nga. So, sana nga, pagka ganun, makakatipid talaga yon sa DNA testing kasi hindi na kailangan ng DNA testing. Yung unang tingin pa lang ng judge, Diyos ko, akapal mo na ma-deny mo to. Diyos ko, isa mukha nyo, di ba? Yes. But kidding aside, sana nga matauhan ng ama ng mga bata. At pati na rin ang iba pang mga ama na similarly situated. Ngayon po, ito po ang masasabi namin dyan, no? Kung nagkaanak po kayo, obligasyon yung suportahan ng anak nyo. Kung hindi nyo kayang magsuporta, then huwag kayong mag-anak. No? Ganun lang po kasimple yun. Tama, Judge, talaga. No? It's true, no, na tuloy sabi ni Judge, kung hindi nyo kaya harapin yung responsibility, hindi wag na kayo mag-anak. Kawawa kasi ang mga batang involved sa ganyang sitwasyon. Pati na rin ang mga ina nila na nahihirapang buhayin mag-isa ang kanilang mga anak. Nako, so true, Attorney Al. Yes. Actually, ang dami na rin nating na-receive na questions about support, katulad nitong tanong ni Ma'am Lina, no? So mga kahuntahan, abangan nyo po ang isang future episode natin on support. Now, in the meantime, are you ready na for your question, Attorney Al? Well, kahit hindi pa, no choice naman ako. But yes, Judge, ready na ako. So, go ahead. What's the second question? Ayan. Ang tanong natin ay galing sa kahuntahan natin. Itago na lang natin sa pangalang Lot and Friends. Hindi, Lot lang. Etong tanong niya, Attorney, magandang hapon po. Ito talaga, direct quotation, or kinote po natin talaga yung question. Namatay po ang asawa ko noong June 11, 2022. Wala po kaming anak. May pinatayo po kami bahay ng asawa ko dito sa lupa na pinamana ng magulang niya sa kanya. Pero nakapangalan pa sa magulang niya ang title. Ngayon po, gusto po ako palisin ng kanyang kapatid. Kinasal po kami 2001. Ngayon po, sabi ko nga po, bayaran na lang ang bahay ko. Kasi walang-wala po talaga ako dahil sa matinding gamutan ng asawa. Ang sakit niya po, colon cancer. Nag-chemo po siya noong 2016, itong 2022. May tumubo ulit na buko sa tiyan niya. Pina-opera po namin. Pag-opera po sa kanya, namatay siya. Kamsur po ako. Salamat po and God bless. So, yun yung tanong, yun yung message ni Ma'am Lot. Tapos, nilinaw natin kay Ma'am Lot kung kailan nga sila kinasal. At yun nga, kinonfirm niya 2001 daw. And nilinaw din niya, napatay na raw ang mga biyanan niya nung kinasal sila ng husband niya. So, ang concern ni Ma'am Lot is kung pwede ba siyang paalisin ng kapatid ng mister niya mula doon sa bahay niya, doon sa lupang minana ng husband niya. So, Attorney Al, anong sagot mo dyan? Alright. Thank you, Judge Jing, sa pagbasa ng question ni Ma'am Lot. And maraming salamat din po kay Ma'am Lot for reaching out to us. First, nakikiramay po kami sa pagkamatay ng husband niyo, Ma'am. Kasi nga, parang last year lang, no? 2022, June. So, kaya, condolences po. Second, nakakalungkot po na namatay na nga ang mister niyo. Parang ginigibit pa kayo ng kapatid niya dahil pinapaalis pa kayo sa bahay nyo sa lupang may parte rin naman ang mister nyo. Yes po, Ma'am Lot. Kahit po nakapangalan pa sa mga magulang ni mister nyo ang lupa, kasama po ang mister nyo sa nagmana ng lupang iyon. Kasama po ang mga kapatid niya. Now, nung namatay po ang husband nyo, yung share niya po sa lupa ay kasama kayo sa magmamana. Under Article 1001 of the Civil Code of the Philippines, if the decedent is survived by his spouse and siblings, then the surviving spouse gets half of the estate while the remaining half will be given to the decedent siblings. Kung kaya't kalahati po ng share ng husband nyo sa lupa is inyo po, while yung kalahati po is sa mga kapatid niya. Because of that, hindi po basta-basta na pwede kayong paalisin sa bahay ninyo at sa lupa. Dapat munang makompute ang proper share ng bawat isa sa inyo at ma-determine ang specific location na mapupunta sa bawat isa. Kung sakaling ang bahay nyo ay within naman sa share nyo at nasa tamang pwesto, then hindi kayo pwedeng paalisin doon dahil sa inyo yon. Pero kung sakaling sumobra ang bahay nyo doon sa share nyo, doon na pwedeng magkaroon ng legal recourse ang mga kapatid ng husband nyo sa inyo para sumakto sa share nyo sa lupa. Yun. Ako, maraming salamat, Attorney Al, for that exhaustive discussion tungkol sa concern ni Ma'am Lot. Now, gaya na rin ang sinabi natin kay Ma'am Lot,
pinakamainam nang pumunta na siya sa PAO regarding this, lalo na nga't pinapalis na siya ng kapatid ng husband niya. Although hindi nga dapat kasi nga, kung tutusin, may share siya doon. It's just that kailangan pa i-determine kung sumobra ba or hindi, di ba? Or sakto lang. Tama. At sabi nyo nga, Judge, dapat i-assert niya yung right niya, di ba? So, kaya aside from the PAO, pwede ka rin lumapit sa IBP local chapter or sa law clinic na isang law school na malapit sa iyo, Ma'am Lotlot. Gaya na rin na ipinayo natin kanina kay Ma'am Lina. Yan, tama. So, mga kahuntahan, kung may mga tanong or concerns po kayo para sa amin na gusto nyong masagot at discuss namin dito sa show, please feel free to message us through Facebook Messenger or di kaya i-post ang inyong questions sa comment section ng mga posts or videos namin sa Facebook page at YouTube channel ng People's Court. Pwede rin sa TikTok. Sasagutin po namin yan sa abot na aming makakaya. But of course, please take note po for usual reminder mga kahuntahan na ang pagsagot at discuss natin sa mga tanong ay for legal information purposes only and not meant to be a legal advice. Gaya na nga po ng sinasabi sa ating disclaimer na ipinapakita before the start of each segment. And to add to that, Judge Jing, dapat ding i-emphasize uli na wala pong nabubuong attorney-client relationship sa pagitan po naming mga hosts ng People's Court at ng mga nagtatanong po sa amin. And again, kung may pending na kaso na o may namumuong kaso kayo, lumapit po kayo sa isang abogado, private lawyer man o public attorney para mabigyan kayo ng tamang assistance tulad ng pagpadala ng demand letter, paggawa ng mga legal papers at pagrepresenta sa inyo sa korte. And with that, let's now go to our topic for today na actually related dun sa mga binanggit natin kanina tungkol sa PAO, sa IBP at sa law clinic. And that is legal aid. Now, Attorney Ale came across a very interesting February 4, 2021 article on legal aid entitled, ito yung ano niya, A Rock and a Hard Place, Challenges of Free Legal Aid in the Philippines. Ang nagsulat noon ay si Attorney Greg Joseph S.J. Tiongco. The article appeared in the website of the Thomson Reuters Foundation. It started with the opening statement regarding what the 1987 Constitution mandates, which is free access to the courts and quasi-judicial bodies and adequate legal assistance. Now, the author then said that despite such constitutional mandate, effective and relevant access to the justice system by the poor and marginalized continues to be an aspiration. True. Now, there are plenty of opportunities for pro bono work in the Philippines. Pero sabi niya, this come with an equal number of difficulties. Interesting din yung binanggit sa article na yon about some relevant statistics, Attorney Al. So, sinite niya yung World Justice Project 2018 survey na only 20% of Filipinos were able to access legal help daw. So, 80% of Filipinos walang legal assistance talaga. Worse, of that 20%, 72% kanino sila humingi ng tulong? From friends and families, no? While 15% sought the help of lawyers and the rest from institutions. Now, sabi pa sa article, doon naman daw sa UNDP survey, the common reasons daw kung bakit ang mga Pilipino ay hindi nakaka-access agad ng legal services, yung unang-unang consideration nila yung cost. Tapos yung inconvenience kasi may yung traffic, distance. Tapos yung time spent pursuing legal remedies at pati na rin ang sheer lack of contact with lawyers. Kaya nga yung mga kahuntahan natin na nag-message, hindi alam kung saan kanino magtatanong. Kaya sa atin nagtatanong, kanino lalapit. Yan. The demographic most vulnerable to those barriers, sabi din sa article, were overseas Filipino workers na 10.23 million at pati po yung mga persons with disabilities na 953,000, small and medium enterprise owners na 1 million at pati na rin ang iba pang indigent clients. Nako, nakakalungkot nga yan, Judge. Especially since tayo mismo sa show ay nararamdaman natin yung kakulangan or inadequacy sa access to justice, di ba? Yung mga nagme-message sa atin at nagtatanong at nagsasaad ng legal concerns nila, maaaring makasama sila sa 20% na nakaka-access sa legal help. Pero kung tutuusin, limited lang din naman ang naitutulong at maitutulong natin sa kanila. Kaya nga, we have to always tell them to go to the PAO or to the IBP or to the law clinic of a law school for possible free legal assistance. Kasi apart from them, mukhang walang malalapitan for free legal aid, lalo na sa mga private lawyers. That's true, Attorney Al. At yung article na binanggit ko kanina, may further discussion pa about that. Sabi sa article,
while there are a number of formal structures in place to enable and even incentivize pro bono work, the reality for the vast majority of Filipino lawyers is that itong pro bono work or yung legal aid ay impractical at frustrating. Kahit na nga meron tayong the Free Legal Assistance Act of 2010 or ang RA 9999 that grants lawyers tax deductions for giving legal services to poor clients. Specifically, Section 5 of that law provides that a lawyer or professional partnerships rendering actual free legal services as defined by the Supreme Court shall be entitled to an allowable deduction from the gross income for the actual free legal services. Talagang may ganun, no? Oo. Judge, na-curious tuloy ako tukol dyan sa incentive na yan at na kung bakit, despite said incentive, parang wala halos akong kilalang private lawyer na nagpo-pro bono o nagbibigay ng free legal aid. So that's the $1 million question. Pero mukhang mas maganda na kasama na natin ang ating special guest tungkol dito para ma-discuss niya yan at tungkol sa pag-handle din ng actual legal aid cases. I agree, Attorney Al. Kaya mas magandang i-introduce na natin at tawagin na natin ang ating special guest. Yes, Judge. So it is my pleasure to introduce our special guest. Our special guest is a private law practitioner, former professor and supervising lawyer of the Legal Aid Committee of the Bulacan State University. He was the founding head of the Zion Bar, founding member and treasurer of International Pro Bono Alliance, former president of the Integrated Bar of the Philippines Bulacan Chapter, former director for Alternative and Dispute Resolution or ADR and Arbitration of the Integrated Bar of the Philippines Central Luzon Region, and former deputy director of the National Center for Legal Aid of the National Office of the Integrated Bar of the Philippines. And he is also the acting principal of the Clarion School. O, diba? Impressive ang credentials ng ating special guest. And i-add ko lang kung paano kami kung gusto mo bang malaman kung paano kami nagkakilala. Okay, ganito. Paano? Paano? Kailan at saan? Ganon. Paano lang nadagdagan pa talaga ng kailan at saan. Sige, kwento ko kasi isang tuhugan lang naman yan. Nagkakilala kami noong 2004 kasi nag-prejudicature seminar kami. Seatmates kami doon. Ang surname niya kasi T. Ako, U. Kasi yung Uyeng ko. So, pero kasal ka na nun, diba? Oo. Uyeng ko Nolasco kasi, diba? So, sa U siya nalagay. Yun ang problema kasi pag naka-hyphenate, kung nalagay ako sa N, kung sa U. So, sa U ako nalagay, kami yung seatmates. So, for 2 weeks kami yung magkasama. At yun na nga, so tagal na namin magkasama, tapos nawala ng contact for some time, tapos nag-reconnect ulit sa social media. Ayan. Thanks to social media pala, no? Yes. Ayan. So, kaya yun, tawagin na natin. Sige, tawagin na natin. So, mga kauntahan, please welcome to the People's Court stage our special guest, Attorney Arnie Topico. Yes. Hello, Attorney Arnie. Nice Hello, to see you. Thank you very much. Salamat din sa pag-imbita. So nice to see you again kasi last kami nagkita 2017 pa yata nung nagpunta ako sa Bulacan para doon sa continuous trial. Yes, in-invite namin kayo. Oh, yes. So yun na yung last. Tagal na, no? Oo. Kaya maraming salamat ulit at pinaunlakan mo ang aming imbitasyon. And he really braved 2 hours of traffic. From Malolos. I haven't been there. Pero lagpas pa ba siya ng Marilao? Lagpas pa. Okay, taga malayo. Ayun. Okay, so anyway, again, it's our honor to have you as guest for today's episode. Napaka relevant, napaka-interesting ng topic. Ngayon, meron kaming personal question para sa inyo, Attorney Arnie. Hindi ba yan mga parang lights out? Hindi naman. Simple lang. Simple lang ito. Huwag kang kabahan. Pero mas controversial at mas scandalous doon. Okay, sabi po kasi ni Judge Jing, bukod sa mga inspirational Bible-based posts nyo sa Facebook, from time to time, nagpo-post din kayo ng mga some sort of review nyo sa mga nakakainan yung restos. Ayan, diba? So, para pala kayong food critic. Parang ganyan. So, ang tanong ko, Attorney Arnie, is kung may hearing po ako sa Malolos, Bulacan, saan nyo po marirecommend na kumain ako? At ano po ang marirecommend ninyo na o-orderin na isang non-pork eater tulad ko?
Non-pork eater. Mahirap. Mahirap yan eh. Kasi di ba, sabi yan nila, ang masarap is yung bawal. Kaya ika-clarify, dapat non-pork. Non-pork. So, pwede naman seafood siguro. Yes. Meron akong na-discover kasi isang restaurant doon na pwede ka magkamay. It's called, hindi naman natin sponsor. Dalampasigan. Sa tapat lang yun ng Wilcon Depot. Yun, nasa table, mag-aahin sila doon. Ilalagay yung bucket of seafood. Tapos, o-order ka ng kanina sa buho na medyo mainit-init. Tapos may sabaw kang salmon. Diba? Tapos, order ka nung, tawag ito, yung scallops, baked scallop nila. Scallops, oh my God. Medyo, kung may nagda-diet ka, kakalimutan mo muna. Yun. Kung ano naman, para paminsan-minsan, I'm sure it will be worth it. So, pag nagkahili ka. Lalo kayo malolos. Yun nga. Eh, sumama ka na sa akin. Oh, Tayong sige, dalawa, punta okay. tayo doon. At kukontakin natin si Attorney Arnie at si Correct, Attorney correct, Pinky. oo. At kakain tayo doon. Ayan, okay. Sige, so thank you so much for that tip, Attorney Arnie. So hanapin ko yung Hanapin resto na yan sa Malolos, Malolos. ang Dalampasigan. Ayan. At ini-name drop kita, Attorney Arnie. Charge sa inyo. Ganon. Pero nakakatakam, lalo na in-enumerate ni Attorney Arnie yung pagkain, no? Na parang sabi ko, wow, nagutom na ako. But anyway, bago pa ma-divert ang attention natin at ang discussion natin about food, alam ko, masarap pag-usapan yan. Mag-break na muna tayo. And after that, let's talk more about legal aid sa ating third segment, Amicus Curiae. Yan po ay sa pagbabalik ng People's Court. The information provided in this show does not and is not intended to constitute legal advice. Instead, all information and content in this show are for general informational purposes only. No viewer should act or refrain from acting on the basis of information provided in this show without first seeking legal advice from a proper counsel. No attorney-client relationship is created or intended to be created with the audience of the show. Hello po uli mga kauntahan. Welcome to the third segment of People's Court, ang Amicus Curiae. It's me again, Attorney Al Jumrani, at syempre pa kasama pa rin natin ang Judge ng Bayan na si Judge J. Oyenko Nolasco. Hi again, Judge. Hi again, Attorney Al, ang abogado ng bayan. Sun-kissed po talaga siya ngayon, no? At na-enjoy. Yeah, pakibrighten na lang yung screen nyo. Hindi nyo po nakikita sa sobrang team ko. Hindi, maganda po ang color ni Attorney Al. Talagang kitang-kita na na-enjoy niya talaga ang kanyang bakasyon. And of course, hello po sa inyo mga kahuntahan. At gaya po na na-mention ni Attorney Al, narito na po tayo sa ating Amicus Curiae segment kung saan may special guest tayo na tinatawag nating Amicus Curiae or Friend of the Court para po mag-share ng kanyang expertise on a particular law or issue. And today, napakapalad po natin to have as our Friend of the Court all the way from Malolos, Bulacan, Attorney Arnie R. Topico. Yan. Welcome back ulit, Attorney Arnie. At para marami tayong matalakay today, Judge Jing, mga kauntahan, simulan na natin ang discussion. Okay, go ahead, Attorney Al. Fire the first question. Yes. So, for the first question, Attorney Arnie, curious lang, no? Kasi, syempre, karamihan, ito, to put this in the proper perspective, baka kasi akala nila walang mga lawyers na pupunta sa legal aid. Iniisip nila talagang lawyering is about money and earning income and all that. So, Attorney Arnie, how did you get into legal aid? Kamusta ang experience mo dito? What are the highs and lows, pros and cons, challenges and difficulties of legal aid practice? Parang pang maalaala mo kaya ang tanong. First question pa lang. I call my first legal aid experience as my Nescafe story. Hindi naman natin sponsor ang Nescafe. Pero I call that my Nescafe story. Kasi ganito yun. Before kasi, nagkaroon ng project ang IBP na kung saan lahat ng pangalan ng practitioners ay pinadala sa courts. Ngayon, so nag-appoint ang court ng mga legal aid. And isa ako sa na-appoint sa family court, I believe family court siya. At ang case noon ay
na-involve ay bata at yung tatay ay na-charge ng rape. So, first case ko yun, sabi ko, bigat ka agad. First legal aid ko. At first kung sumabak sa gantong what made it a Nescafe story is, kasi tinanong ko yung client, kasi naman nakakausapin mo naman talaga siya kung ano ba talaga. Una-una, totoo ba talagang nangyari ito? Di ba yun? Kasi para at least alam mo na kung saan mo ina-navigate yung kaso. And after that, sabi niya, totoo, hindi po totoo yan. Lahat mo na yan kasinungalingan. And then, isang araw sa aking opisina, may kumakatok. Yung pala yung wife nung akusado. At lumapit siya sa akin at may dala siyang isang kahon ng Nescafe. Na yung pang hindi pa yung malaking kahon, yung maliit na kahon na siguro 6 o 4 lang ang laman ng kahon na yun. Yung mga sachet. Oo, nakasachet siya. At parang hiyang-hiya pa siyang iabot sa akin. Ginanong pa niya. Tapos sabi niya, kayo na po bahala sa kaso ng asawa ko, yung ganyan. At talaga pong walang kasalanan siya. At ako naman bilang abogado, naniniwala naman akong walang kasalanan. Kasi nga, tinignan ko yung ebidensya. Unang-una, walang laceration. Although hindi naman siya talaga basihan kung walang laceration. But then, sa testimony kasi nung complainant, ay sinabi niya na nagkaroon ng pagdurugo, yung mga ganun. So ako naman, tinignan ko, bakit walang laceration pero sinasabi may pagdurugo? So naniwala ako sa kanya. Tapos, unfortunately, na-convict siya. Na-convict siya. At after conviction, tinanong ko uli siya. O yan, na-convict ka na. Totoo ba o hindi totoo? Talagang pinaninindigan niya. Alam mo ito, umabot hanggang Supreme Court. Oh, wow. Hindi man kami napanigan ng Supreme Court, pero ako naniniwala na yung client ko ay inosente. Okay. Dahil nga yung sa mga ebidensya, doon sa mga circumstansya, doon sa pinakita, doon sa kaso, ay naniniwala ako. Simula nun, naghawak na ako ng mga legal aid cases. Dahil after that, naging active na ako sa IBP. So sa IBP, pag naging officer ka, hindi ko pwedeng tumanggi kumisa sa mga kaso, ibibigay din sa'yo. Dahil siyempre kami yung mga officers, so I handled legal aid cases hanggang sa during the term of Attorney Pinky as president, naging legal aid director niya ako. So after that, naging presidente naman ako. So during my time, focus ko din talaga ay legal aid dahil ito ay flagship program ng Integrated Bar of the Philippines. So as a chapter of the Integrated Bar, presidente ako, ang trust ko talaga is legal aid. At biniyayaan naman kami ng maging most outstanding legal aid committee during my term. Nice, galing. And yun nga, tapos sa tanong mo ay pros and cons, ano yung Highs challenges, and lows. highs and lows. Actually marami yan eh. Unang-una siguro yung emosyon mo bilang isang abogado. Kasi hindi mo maiiwasan na nahahalo yun sa client eh, di ba? Although dapat hindi, dapat detach ka. Kaya lang, yung storya nila, Oo nga. mayroon nga isang, makapagkwento nga lang uli, isang kaso ko, reckless imprudence to. Alam mo namang guilty siya doon sa ginawa niya. Kasi nag-drive ng walang lisensya. Nag-joyride na kinuha niya yung Fortuner ata nung kanyang amo. Wow. Nabangga. Nabangga siya. So, ito naman, alam mo, walang kakayanan. Pero, kung tinignan mo yung test ng legal aid, babaksak ito. Doon pa lang sa merit test eh. Pero, dahil sa wala siyang kakayanan, ang iiral sa iyo yung puso. So, yung challenges and highs and lows to, mostly yung puso mo ba na tumanggap ng isang legal aid case, walang incentive eh. Although merong mga binibigay, bigyan ka ng upo, talong, sa probinsya, di ba? Mga ganun, isda. Sibuyas. Sibuyas. Wala siguro nung panahon ng December at January, pero magre-resume na siguro pagbibigyan ng sibuyas. Mga ganun. Pero wala. Meron pa nga yung mga there was a time na binigyan ka ng pabango. Okay. Na alam mo yung hiyang-hiya sila, pero gusto nilang Yes. i-bless ka bilang naging abogado nila.
alam mo na, lumipas na yung pabango. Oh. Pangalawa, pambabae yung pabango. Okay. So, hindi mo naman siya magagamit, pero binigay sa'yo. Oo nga. At yun ang nakayanan. Nakayanan niya. At saka from the heart talaga. From the heart. Oo. Or yung medyo expired na canned good na iaabot sa'yo, na alam mo, tinabi nila ko, kaya na-expire yun. Kasi it is reserved for the special person or a special occasion. Tapos inabot sa'yo. So, privilege yun eh. It's a privilege to do legal aid work, I would say. Nice. Yun. Oo, So kung nakakatuwa. highs and lows, it's more on the high. emotions of handling a legal aid case because you really have to embrace, ika nga, the culture of legal aid to be a legal aid lawyer. Oh, wow, napakaganda naman, no? Napakaganda, no? Napaka-inspiring. Parang ano yan, oo. hindi ka man yayaman in material wealth, pero spiritually you will be enriched talaga. No? Tsaka iba yung blessing Oo, nun. yeah. Ang galing, nakakatuwa. Now, Attorney Arnie, yun nga, kasi ang ganda nung pananaw ni Attorney Arnie about this. At meron na rin naman tayo kasing batas na Yes. supposedly nag-encourage nga tungkol dito or na Yes. dapat maging motivating factor din for the lawyers to get into legal aid. Pero hindi lahat kasi ni Attorney Arnie, di ba? So kanina, Attorney Arnie, napag-usapan itong RA 9999 or yung Free Legal Assistance Act of 2010. Now, based on your experience, kasi supposedly nga ang aim ng law is to encourage the lawyers to do legal aid, no? Does this law work based on your experience or is it effective? And bakit nga ba, despite this law, konti pa rin sa mga private lawyers ang nagbibigay ng legal aid, free legal aid or assistance? Alam mo, sa kasamaang palad, yung Republic Act na yan ay hanggang ngayon ay hindi pa ma-implement because unang-una, walang implementing rules and regulations. Particularly sa part siguro ng BIR, no? Wala The sila. part of BIR, in fact, may sulat si Senator Lito Lapid, who is the author of the law, sa BIR, na ito 12 years after na napirmahan ni President Gloria Arroyo yung batas. 12 years after, sumulat siya sa BIR para magkaroon na ng implementing rules and regulation, but unfortunately hanggang ngayon ay wala. Wow! Ang sa tingin ko dito, although wala pa akong nakausap sa BIR, ang tingin ko dito kasi, di ba, pag nagawa sila ng implementing rules and regulation at yung incentive na to ay tungkol sa tax deduction, allowable tax deduction. So, pag nagawa sila doon, kasi hindi ba magkakaroon ng deduction to base doon sa what could be the earning of the lawyer in handling this legal aid case. yes. Correct. Or 10% of the gross na income niya derived from his legal practice, whichever is lower. Talagang pag BIR, whichever is lower. Whichever is lower, di ba? So, walang implementing rules. Ang nakikita ko dito kasi pag ginawa nila yon, baka mag-encroach ang BIR sa practice of law kasi it would tackle yung costing ng isang paghahawak ng legal aid case. Okay. Na sana siguro dapat it should be a joint effort or joint work of BIR and the Supreme Court na siyang may mandate talaga na mag-regulate ng law practice. Oo nga. Oo, Which galing, mukhang mahirap din gawin kasi ang Supreme Court naman ayaw namang mag-set ng standard like rates or compensation, no, for the different aspects of the practice of law. Kaya iba-ibang rates depende sa lugar, iba-ibang rates depende dun sa kaso, at iba-ibang rate depende sa abogado. Kaya pero medyo sayang mahirap. sayang. Batas, Sayang. kasi Oo. kung ano na yan, kung na-implement lang, kung may IRR na, I'm sure mas maraming may encourage at Correct. ma-motivate ng mga Yes, private true. practitioners to get into legal aid, and that will benefit our mga kahuntans, mga marginalized correct. sectors of the Correct. society. Yung mga Yeah. sabi nga nasa laylayan ng lipunan, di ba? Correct. At saka kung implementation lang, kung kaya namang gawin sa senior citizens, discount. Which Yes. is, diba, kung magkano yung ini-extend mong discount, you can apply that or recover that as tax credit. Baka pwede namang gawin. Yun na nga. Tsaka yung sinasabi nga doon sa batas na ito ay incentive kung nagkakaroon ng mandatory legal aid service na yung hanggang ngayon yung sinatawag pa nating yun. MLAS Correct. ay hindi pa rin nagro-roll out hanggang Yun na ngayon. nga. Oo, Siguro baka
paging Supreme Court na baka kailangan nating i-revise ang di ba? Ang MLAS. Kasi it talks about 60 hours of legal aid work. Na sa tingin ko, parang hindi ata paano mo i-compute siya? Di ba? Paano i-compute sa ating mga abogado, pupunta mo sa court? Hindi ka naman kaagad na tinatawag sa husgado. Minsan last number ka. Pag, ako, nagli-legal aid, minsan last number ako. Minsan nag-iintay ako na hindi ako sasabihin ni judge na for lack of material time. Yes, reset. So, nangyayari, reset siya. Legal aid yun. Ilang beses nangyari sa akin. Yung sa MLAS ata, pag yung gano'n, hindi siya i-credit. So how would that be? Baka kailangan nilang paging lang siguro sa Supreme Court na baka kailangan lang i-revise to at maging mandatory talaga. Oo nga. At sana po, kung susigundahan ko lang yung sinabi ni Attorney Arnie na kung sakali po i-revise po natin itong MLAS, sana po, suggestion lang po sa Supreme Court, kung hanin nyo pong resource persons, yung talaga pong mga abogado na nagre-render po ng legal aid. Katulad po ni Attorney Arnie. Kasi sila po yun nandoon at para po kung ano po yung difficulties, kung ano yung magiging suggestions po nila para mas maging mabisa itong MLAS. Yan. Yun ang suggestion natin. Ayan. Attorney Arnie, let's go to another point. Dito sa People's Court, we can only provide legal information and point our accountants to the proper direction, ika nga. In other words, itinuturo ang mga nagtatanong kung saan sila pwedeng lumapit for free legal aid. Kasama sa mga binanggit namin lagi, ang PAO, IBP Local Chapter, and the Law Clinic of a Law School na malapit doon sa tao nagtatanong. Now, aside from these entities, meron ka bang may-recommend na pwedeng malapitan ng ating mga kauntahan kung nangangailangan sila ng free legal assistance at wala silang kakayahan na magbayad sa isang pribado abogado? Actually, ang common na pupuntahan ng isang litigante na walang kakayanan ay ang PAO. Yes. Pero actually, sa mga government agencies, meron ding iba na nagre-render ng free legal services. Like for example, ang DOLE sa mga labor-related cases. Ang DSWD, yung mga social work-related cases for women and children. Ang DARA, Department of Agrarian Reform sa mga lupa na subject to agrarian law. Okay. So, kaya lang nga, limited, hindi dito sa lahat ng kaso. At sa law school naman, na-expand na rin naman siya. Na ngayon, merong student practice rule, revised student practice rule. So, medyo nagiging active na at meron ng clinical legal education. So, mas dumadami na, nagiging mas vibrant ang legal aid work through schools. At sa mga private organizations, ang alam ko, there is yung saligan, yung sandigan ng alternatibong paghawak ng legal, yung kasong legal. Kaya lang ito limited ng area, Sinaga and Davao. Tapos may mga cases sila yung related to urban poor, women, indigenous people, yan. Limited in location, limited din sa particular cases. Ang flag, ang flag, ito naman nationwide siya pero limited sa human rights cases. Yun nga. Yun. So so far yun. And of course, yung organization namin, yung International Pro Bono Alliance, kaya lang ito limited din sa mga migrant workers. Oo nga yun. May tanong lang ako ni Arnie. Yun. Pero maraming salamat at naliwanagan kami doon sa mga pwede pang puntahan ng ating mga kahuntahan. Ang tanong ko lang, yun bang mga based on your experience and knowledge, yun bang mga local government units natin, like yung, di ba, meron sila mga legal offices, the city legal office or municipal legal office, yung mga kahuntahan ba natin, pwede rin lumapit dun sa mga legal offices ng LGU para rin for possible legal assistance or legal aid? Ang alam ko, nag-offer sila ng legal services din. So, so pwede silang lumapit doon. Naka-experience ako niyan. Kasi may case ako sa Zambales. Yung kalabang ko, ano siya, from the
City, from Iba City Legal Office. Okay. So kailangan ko mag-serve ng copy nung pleading ko sa kanya. Pagdating ko doon, may mga clients sila ng mga indigent. So akala ko noon, pagka legal office ka, you're the lawyer, parang OSG, no? Lawyer for the city. So nagre-review ng mga ordinances, resolutions, contracts, and all that. Pero nakita ko yung haba ng pila nung ano doon. So kasama rin tayo. Yes, Okay. which is nakakatuwa. Yun nga lang talagang napakaraming tao na Ayun nga lang din. na hindi rin naman kaya dahil ilan lamang Ilan na din sila. sila sa opisina at maging kahit sa IBP ilan lang din naman ang Yun mga nga nag-legal aid. So hindi talaga makakayanan serbisyuhan. Yun which is unfortunate. Kaya sana itong mga law clinics natin sa law schools mapalakas pa for that. Yun. Now, yung Attorney Arnie, one of the thrusts of the Supreme Court is to improve access to justice, especially for the marginalized or vulnerable members of the society. Yun nga tinatawag nating nasa laylayan ng lipunan. Now, based on your years of experience in providing legal aid, what recommendations can you make to give life to this concept and thrust of access to justice? In addition dun sa nabanggit mo kanina about the MLAS. Also, MLAS, medyo ako dun medyo passionate kasi ako. Sige. Or if you want to expound on yes, that further. I think so. Kasi yun pag may batas kasi, makukumpel mo ang mga abogado na mag-legal aid. Okay. I think yun lang talaga hinihintay kasi ang daming mga abogado, lalo during the last bar exams, ang daming na-produce na abogado. So lahat yan, bigyan mo lang ng kahit tigi-tigis ang isang legal aid case. Oh yes. Di ba? Doon pa lang siguro makakayanan marami nang matutugunan. Kaya lang nga, since wala tayong batas pa na magko-compel. Although, sinabi na nga ng ating konstitusyon, nabanggit nyo kanina sa article na binasa mo nga, Judge Jing kanina, na hindi dahilan ang poverty sa access to justice. So nabanggit din yan hindi lang sa sa code of responsibility natin, di ba? Professional responsibility. Particular code number 14. So doon hindi ka pwedeng tumanggi except for yung reasons na talagang kailangan kang tumanggi na hindi talaga may conflict of interest, mga ganyan. Ano lang talaga, strengthen lang siguro talaga kasi nandoon na yung mga batas na kailangan pero yung mandatory legal aid service palakasin at siguro i-revise ito na hindi na number of hours kung hindi number of cases. Yes, kasi walang quality sa paghahawak kung base lang ito sa number of hours. Magiging for compliance lang. Kasi kasi doon sa MLAS, magkakaroon ka, di ba may MCLE number ka na. Meron ka pang MLAS number ngayon. Di ba? So, siguro maganda, number of cases talaga. At a given time, meron at least isang lawyer na in practice na pwedeng maghawak ng kaso at least one case at a given time. Yun nga, maganda rin yun. At saka sana may database ng mga lawyers. So, kasi I think yun ang naging problema ng marami na saan sila magharap ng lawyer. I mean, ibang like, siguro dahil nga sa we are not allowed kasi to, of course, advertise. No? Kaya yun. Pero kung merong official, like from the Supreme Court, there's a database for free legal assistance, and kapag pwedeng i-compel ang mga lawyers, then they are also, placed in a database na pwede i-contact nitong mga tao. Baka sa courts, kasi di ba ang court supposedly nga, meron ang local chapters ng IBP nagbibigay dapat ng listahan sa korte ng mga lawyers na for legal aid. Although yan, nakalagay yan dun sa continuous trial guidelines for criminal cases. So baka po pwede rin naman na mga magtanong na lang doon. Now last, unfortunately, medyo kinukulang tayo sa oras. Sige, Judge. Ito, shortcut na lang natin last question. Kasi ito medyo mahaba rin ito Doon naman tayo sa karanasan mo doon sa giving legal aid. Paano ba hinahandle dapat ang isang legal aid case or concern? At based on your experience, paano mo pinipili at tinitignan kung dapat man tanggapin ito for legal aid or not. In other words, mga parameters, limitations of the services. Unang-una siguro, dapat indigent. Kailangan yun. So, meron namang mga dokumento na nagpapatunay na indigent nga ang isang kliyente. So, doon mo makikita yung sa means test. Kasi dalawa yan yung means test at merit test. Yung means test, ito yung sa kakayanan ng isang litigante. Kaya ba niyang kumuha ng abogado? Pero let's face it,
kahit na sabihin mo na siguro 30,000 per month. Kasi ngayon, sa PAO, 24,000 na sa NCR, 23 in other cities, at 20,000 for other places. At, so, yung ganun, parang hindi pa rin, kahit mas mataas pa siguro, hindi kaya. Kung marami kang responsibilidad, di ba? Kasi nga, siguro yung, let's say yung sa ating sa civil procedure natin, mag-file ka ng isang complaint, ganyan kakapal na, di ba? Pwede mo bang singilin ng medyo may kataasan yun? Siyempre, hindi. So, siguro dito, sa access to justice na ito, yung sa means test na ano na nga natin, may lang kakayanan. Pangalawa ay yung merit test. Yung merit test, ito ba ay kayang ipanalo? Pero sabi ko nga, most of the time, sineset aside ko ito eh. Kasi lumalapit naman sa'yo, alam mo namang may pagkakamali. Siguro hindi lang talaga nila alam yung batas. Pangalawa, naging mapusok, naging padalos-dalos. Or yung iba talaga, yung bugso ng damdamin, ika nga. Kaya may nagawang isang bagay. So, yun, isa-set aside na yun. Babalik ako dun sa kultura ng legal aid. Sa puso ng isang abogado na gustong maghandog ng kanyang serbisyo sa publiko. At gustong i-honor yung sinasabi sa Code of Professional Responsibility na lahat tayo ay in-embrace natin. Na humawak ng legal aid case at para makatulong sa ating mga kapwa. Mahirap, pero kung hahakbangan lang natin ang umpisa, ganyan eh. One step at a time. Yes, in first case ko, the first case that was assigned to me. And after that, nagsunod-sunod na siya. Nice, okay. Ayan, unfortunately, we have dami pa sanang dapat come i-discuss. to the last question. Ayun. Pero napaka-informative and napaka-inspiring, Attorney Arnie, no? And yung at least we can tell our mga kauntahan na maraming mga pwedeng lapitan na mga abogado, no? Kapag hindi nyo po kayang mag-avail ng services ng mga private and expensive lawyers. Kaya, ayan. So, tama ka doon, Attorney Arnie. Kaya maraming salamat ulit, Attorney Arnie. Now, meron ka bang parting words for our kahuntahans before we end our show? You now have the floor. Okay, sa ating mga kahuntahan, huwag ho kayong mahihiyang lumapit sa abogado. Huwag ho kayong matatakot dahil ala naman kaming mga pangil. Kasi merong kasabihan, mga bloodsuckers daw. Kasi ang mga, hindi ho kami alahin ni Dracula. Kami ho ay kagaya yung mga tao rin. At meron ho mga institusyon. Meron ang IBP office kung saan ay kaming lahat ng mga abogado ay miyembro. Mayroong opisina doon for legal aid na maaari kayong matulungan. Marami hong mga officers ang Integrated Bar of the Philippines na pwedeng magkatulong-tulungan para sa inyong problema. At sino pa po ba ang magtutulungan kundi naman din tayo. At sa aking mga kapatid, kabaro mga abogado na hindi pa nagli-legal aid, kung if there's any encouragement, siguro hindi sa pera, hindi na yung siguro sa oras na matitipid kasi talagang gugugol ka ng oras, gugugol ka ng kaalaman. I'm guided by yung Proverbs 19 verse 17 na sinabi, being generous to the poor is lending to God. Oh, wow. And He will reward you for it. Nice. So with that, ang ating compensation ay hindi sa lupa, nasa taas. Wow. Diba? Nice, ang ganda. Thank you so much, Attorney Arnie, no? At sana ay maimbitahan ka namin ulit in a future episode. Thank you ulit sa iyo, Attorney Arnie, and of course, our warmest regards to Attorney Pinky and also kay Attorney Bobby. Kay Attorney Pinky, pakisabi June na siya for makakarating. At si Attorney Bobby naman, pag nakita mo siya, pakisabi invite din namin siya. For schedule si Bobby. And ikaw din, syempre, babalik ka rin sa future episode namin. And for now, that's all for now mga kahuntahan. Maraming salamat po sa inyong pagtangkilik. Ako po muli si former Judge Jing Uyenko Nolasco. Know your rights, know your duties, know the law. Dito lang po yan sa show natin na for the people, by the people, of the people. This is the People's Court.